Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pananampalatayang Islam ay nandito na lahat ng mga katuruan. Lalong-lalo na sa pag-uugali, sapagkat itinuturo sa atin, sa ating pananampalatayang Islam, ang mabuting pag-uugali, ang mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Kabilang dito ay ang pagiging malinis ng ating puso't isipan. Hindi natin binibigyan ng masamang kahulugan kung ano man ang naririnig natin o nakikita natin o kaya ay nararamdaman natin, kundi binibigyan natin ito ng mabuti. At pinag-isipan natin mabuti, yun yung tinatawag na hikmah, ang wisdom o kaya ay karunungan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kapag pumasok na ang pananampalataya ng isang tao, sa kanyang puso ay magiging malinis ang kanyang puso, magiging malinis ang kanyang dila, magiging malinis ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Pero kapag hindi pa pumasok ang pananampalataya sa kanyang puso, ay hindi magiging malinis ang lahat para sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung babalikan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu." O kayong mga naniwala sa pamamagitan ng kanyang dila, nanampalataya sa pamamagitan ng kanyang dila. Maririnig mo sa kanya, mapapansin mo sa kanya yung talagang paniniwala, talagang pananampalataya, talagang Muslim na Muslim. Ya ma'syara man amana bilisanihi, o kayong mga naniwala, nanampalataya sa pamagitan ng kanyang dila, walam yadkhulil imanu qalbahu, na hindi pumasok ang iman, hindi pumasok ang pananampalataya sa kanyang puso. Dito lamang pala sa kanyang dila. La taghtabul muslimin, huwag ninyong libakin, huwag ninyong siraan ang mga Muslim. Kasi ito pala ay isang katangian ng tao na kapag ka mahilig manlibak, mahilig manira sa kanyang kapwa Muslim, kapwa mananampalataya, ay ibig sabihin hindi pumasok ang pananampalataya sa kanyang puso. La taghtabul muslimin, huwag ninyong libakin, huwag ninyong siraan ang mga Muslim. Wala tattabi'u awratihim, at huwag ninyong sundan ang kanilang mga kamalian. Huwag ninyong subaybayan ang kanilang mga kamalian. Fainahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu awratahu, wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitihi. Sapagkat katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang subaybayan niya ang mga kamalian ng kanyang kapwa mga Muslim, ang kanyang tinitingnan yung mga kamalian, pero ang mga kabutihan ay hindi tinitingnan, hindi pinapansin. Pero pagdating sa mga kamalian, nandyan na ang bilis-bilis. Sino man ang subaybayan niya ang kamalian ng kanyang kapwa Muslim, yattabi'illahu awratahu, ay subaybayan din ng Allah ang kanyang kamalian, ang kanyang lihim, ang kanyang sikreto, ang kanyang itinatago. Hindi tatakpan ng Allah, hindi babaliwalain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattabi'illahu awratahu, at sino man ang subaybayan ng Allah ang kanyang kamalian, dahil sa ginagawa niyang pagsusubaybay sa kamalian ng
mga Muslim, kamalian ng kanyang kapwa? Hindi ba baliwalain ng Allah kanyang kamalian, ng kanyang sikreto, ang kanyang lihim? Yafdahu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafdahu fi baitihi. Ilalantad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamamahay. Anong ibig sabihin ng ilalantad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamamahay? Kahit siya pa ay nasa loob ng bahay, kahit siya pa ay hindi lalabas ng bahay, pero malalaman ng mga tao ang kanyang mga kamalian. Hindi ito babaliwalain ng Allah. Hindi babaliwalain ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang katangian ng isang taong mananampalataya, kung titingnan natin ang sinabi ni Abdullah bin Mubarak, al-mu'minu yatlubul ma'adhir. Ang mu'min, ang isang taong mananampalataya, naghahanap ng mga dahilan. Anong ibig sabihin ng naghahanap ng mga dahilan? Pag mayroon siyang marinig na sa palagay niya ay mali, hindi niya yun huhusgahan. Hahanapan niya ng dahilan. Ano kaya ang dahilan? Bakit niya sinabi yun? O bakit niya ginawa yun? Baka mayroong wisdom, baka mayroon siyang gustong ipahiwatig, mayroon siyang gusto malaman ng mga tao. Ganun. Hinahanapan niya ng dahilan. At kung hindi niya maisip ano ang dahilan, pwede niyang itanong sa kanyang kapwa, ano ang dahilan? Baka kung mabuti yung sa akin, baka mas mabuti yung sa kanya. Baka mas mabuti yung sinabi niya, baka mas mabuti yung ginawa niya. Itanong niya kung hindi niya maaarok. Hindi maaarok ng kanyang kaisipan. Wal munafiqu yatlubul atharat. Subalit ang munafik, sabi niya, ang taong mapagkunwari, naghahanap ng maling hakbang. Naghihintay ng maling hakbang. Masamang sinabi niya, masamang kanyang ginawa, na kahit na hindi mali, na kahit na hindi masama, ayun, gagawin na niyang mali. Palibasa, ang hinahanap niya ay mali. Ang hinahanap niya ay masama. Kasi naghihintay siya. Naghahanap siya ng asarat. Naghahanap siya ng, ibig sabihin ay, maling hakbang. Sa ibang makikita natin na sinabi ng mga ulama, yatlubul uyub. Naghahanap siya ng mga kapintasan ng kanyang kapwa. Hindi niya hinahanap yung mga kabutihan ng kanyang kapwa, kundi ang hinahanap niya yung kapintasan ng kanyang kapwa. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging malinis natin ang ating puso at maging malinis natin ang ating mga dila, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa ano ang paraan para humaba ang ating pananaw, para tumaas ang ating pananaw, para lumalim ang ating pananaw, ang ating pagintindi, ang patuloy nating pananaliksik sa ating pananampalatayang Islam. Hindi patuloy sa social media, hindi patuloy sa pakikinig o pakikipagdebate o paghahanap ng mga debate sa social media, kasi yan ay magiging dahilan na titigas ang ating puso at magiging dahilan na ang akala natin ay magaling tayo. Kasi pag pumasok ka sa pakikipagtalo, pakikipagdebate, hindi mo matatanggap na ikaw ay talo. Kaya hahanapan mo ng dahilan. Hahanapan mo ng paraan na matalo mo yung kapwa mo, kaya siraan mo na. Siraan mo na ng siraan ng iyong kapwa. Magpatuloy tayo sa pananaliksik ng kaalaman, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam lang natin, ang mujalasatul ulama, ang pakikisalamuha sa mga ulama, yung mga taong may kaalaman, o yung mga taong mga nag-aaral, patuloy na nag-aaral ng katuruan sa pananampalatayang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, baka araw-araw, gabi-gabi, hindi na tayo aalis. Gusto na natin, mararamdaman natin yan sa ating puso, na gusto na natin, na kasama na natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kung alam lang natin yung kabutihan na may dudulot nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, bilang ito ay babala sa ating lahat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nanampalataya, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mga nanampalataya, mga taong maniwala. Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Layuan ninyo ang karamihan sa mga dhann. Ibig sabihin ng mga dhann, yung mga pagdududa o paghihinala. Paghihinala ng hindi maganda, paghihinala ng masama sa kapwa. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Sapagkat katotohanan na ang ilan sa mga dhann, ang ilan sa mga hinala o paghihinala o pagdududa ay ithm, kasalanan. Kasalanan ang makukuha. Wala tajassasu. Huwag ninyong manmanan ang inyong kapwa. Hindi yung sinisilip ninyo yung ang inyong kapwa. Ano naman ang pinagagawa niyo? Kaya ay ang mga kamalian ng inyong kapwa. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. At huwag libakin, huwag sirain ng isa sa inyo ang kanyang kapwa. Huwag sirain, huwag magsiraan. Huwag siraan. Sikapin na ang mabibigkas, ang mababanggit yung kabutihan. Sikapin na mapalapit sa isa't isa. Sikapin na may pagpapatuloy yung katuruan, yung pag-aaral ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi mayta. Gusto ba ng isa sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kainin niya ang laman ng kanyang kapatid na patay? Yung pag namatay yung kapatid. Kasi sinisiraan mo, kasi nililibak mo, kasi sinisiraan puri mo, kasi minamamanan mo. Gusto ba ng isa sa inyo na kainin niya ang laman ng kanyang kapatid na patay? Fakarihtumu. Kasusuklaman ninyo yun. Walang magkakagusto sa inyo. Kasi ibig sabihin, kapag siniraan mo ang iyong kapatid, ay para mong kinakain ang kanyang laman. Para mo siyang kinakain ang kanyang laman. Kaya, kung meron kang hindi gusto, meron kang hindi maintindihan, ay kausapin mo na lang ng diretsuhan. Kausapin mo ng prangkahan. Yun yung maganda. Kahit anong sabihin mo, pagalitan mo siya, hindi siya mahuhulog sa paninira o kaya ay panlilibak. Pero kapag hindi mo kinausap, bagamat baka mayroon kang mga hindi naintindihan ng mga bagay, mababa pa yung pag-unawa mo, maiksi pa yung pag-intindi mo, kaya hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan, kausapin mo para hindi ka mahulog sa, ibig sabihin, panlilibak o kaya ay paninirang puli o kaya ay paghihinala ng hindi maganda sa iyong kapwa. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi mayta. Gusto ba ng isa sa inyo na kainin niya ang laman ng kanyang kapwa na patay? Fakarihtumu. Kinasusuklaman yun. Hindi ninyo nagugustuhan. Wattaqullah. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi tayong matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuulit natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ating pananampalatayang Islam ay nandito na ang lahat ng mga katuruan sa ating pag-ugali, sa ating mga inaasal, sa ating mga pakikitungo sa lahat mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakakalungkot yung taong naniwala, nanampalataya o nagmuslim sa pamagitan ng kanyang dila na hindi naman pumasok ang pananampalataya, ang iman sa kanyang puso. Sikapin natin na ang pananampalataya ay pumasok sa ating puso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.